umaga, Igan, at sa mga tagapanood niyo. Bukas pa rin yung imbitasyon ng House Committee on Justice kay Vice President Sara Duterte. Pero ito parang personal na, no? Bank account na ito, SALN at kung ano-ano pa. Siya ba'y personal pupunta o hindi pa rin? Mukhang hindi pa rin siya pupunta, pero linawin ko lang, Igan, na nagsasalita ako bilang abogado lang at opinion ko lang itong mga sasabihin ko dahil hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Opo. So ano tingin niyo po rito? Well, clearly para sa akin, fishing expedition po ito kasi binasa ko po yung impeachment complaints. Doon po sa usapin ng SALN, wala naman po silang sinasabi doon sa impeachment complaints na may maling linagay doon si VP Sara or meron siyang property or pera na hindi sinama doon sa SALN niya. Oo. Tapos base doon, nag-issue na ng subpoena itong House Justice Committee para kunin tong mga SALN, tong mga AMLC records at SEC records, BIR records. So clearly fishing expedition kasi doon sa impeachment complaint mismo, wala siyang basehan. At meron pong jurisprudence dyan, ang Korte Suprema, na dapat bago ka mag-issue ng subpoena, dapat merong basis, merong clear and conclusive proof na yung pinapakuha mong mga dokumento ay magpapatunay doon sa aligasyon. Kahit nga ho yung aligasyon, wala Wala pong specific na allegation. Kaya halata mong fishing expedition to kasi yung House Justice Committee, imbis na suriin lang yung impeachment complaint, sila po yung naghahanap ng ebidensya laban kay VP Sara. Alam naman po natin na kapag pinakuha mo yung mga dokumento na yan, napakadali pong gumawa ng kwento or naratibo laban sa ikalawang Pangulo. Oho. So kung bubusisiin ito, meron ba kayo susumite para patunayang walang anomalya nga sa sali ng bise? May balita ka ba? Wala pa ho, pero alam kong pinaghahandaan po yan ng impeachment defense team at sigurado po tayo dyan na handa po silang sagutin yan sa Senate kung umabot po tayo doon. Okay, sa pag-obserba mo, no, nakitaan daw ng ilang miyembro ng House Justice Committee na may pattern of misuse sa confidential funds base doon sa notice of disallowance mula sa COA. Well, ang nakikita ko dyan, Igan, is number one, kahit naman ata yung mga members ng House Justice Committee, alam nila na meron pang remedy si VP Sara at yung mga respondents doon sa kaso na yan ng COA na umakyat pa sa Supreme Court or mag-motion for reconsideration o anuman, diba? So, hindi pa ho final yan. Tapos, doon po sa usapin na pagbabalik ng pera, ang jurisprudence po ng Supreme Court dyan sa usapin na yan is kapag walang gross negligence, bad faith, or malicious intent, hindi po magkakaroon ng civil liability yung mga nasasakdal. So doon po sa COA Notice of Disallowance, hindi po natin nakita nung binasa po natin na meron pong ganong aligasyon na meron pong gross negligence dito or bad faith or malicious intent on the part of the OVP. Pero again, hindi pa ho final yan. Tapos ang tanong ko po dyan sa COA, independiente dapat ang Commission on Audit. Pero ano kaya ang klase ng pressure na natanggap nila na mula 2023 pa lang, pinupuntiryan na ng Kongreso itong COA Notice of Disallowance nila. So meron pong naratibo na tinutulak itong mga miyembro ng Kongreso na keso meron na daw ruling ang COA kahit hindi pa final nung mga panahon na yon. Tapos nakita po natin na biglang lumabas right before the hearing. In fact, nauna pong nakatanggap ng desisyon yung Committee on Justice kaysa doon sa OVP. So, nakapagtataka po tayo at hindi po natin, hindi may isip na baka na-pressure itong Commission on Audit dito sa mga miyembro ng Kongreso. At tandaan po natin na yung isang miyembro ng Commission on Audit na si Commissioner Lipana, meron po yung asawa na mukhang involved sa flood control scandal. So meron din pong leverage ang administrasyon at ang mga kaalyado nito laban dito sa isang miyembro at least nung Commission on Audit. So yun mga importanteng tanong po yan na dapat alamin ang sagot.
Sabi ni dating Presidential Legal Advisor ni Pangulong Duterte, yung ama mo, si Atty. Sal, apat sa Senator Judge, sigurado, bobotong guilty kay BP Duterte, no? Sakaling ito ay umakyat sa Senado. Would you agree? Ako, yun po ang nakikita ko. Base lang naman po yan sa mga galaw nila, sa mga public statements nila bago pa man umabot dyan sa Senado. Apo. Pero sabi ko nga po kay Senator Lacson, nag-issue po ako ng statement na kung totoo po na pag umabot sa Senado ay magdesisyon siya base sa ebidensya at sigurado po akong wala yung ebidensya na yon dahil at least doon sa mga sakop ng mandato ko, alam ko po kunyari si Mandriaga nagsisinungaling at inakwit po nila si VP Sara, kami na po yung unang mag-a-admit na nagkamali kami kay Senator Lacson at dun sa mga tatlo pang kasama niya. Maraming salamat, Tony Salvador Paulo Panelo Jr., abogado po ni Vice President Sara Duterte.